informal settler from Tanay Rizal. Ako po ay nabiktima ng undoy, na-demolish, at nabiktima ni Basyang. Alam ko pong, at ngayon po, nakatira po ako sa Gawad Kalinga Village. Alam ko pong malapit sa puso nyo ang mga mahihirap. Kami po ay natulungan na. Ang tanong ko po sa inyo ngayon, Mr. President, kahit po kami mahirap, nais rin naman din po namin makatulong. Paano naman din po kami makakatulong sa inyo? Salamat sa alok mo ng pagtulong dahil kailangan ko talaga nga ng tulong. Yung problema po natin sa informal settlers, hindi ho bababa raw sa 500,000 families. No? Ngayon, para ilikas po natin sa tirahang mas tsak, no? At mas maayos yung safe environments, kakailanganin po natin ng di bababa sa 200,000 pesos per family. Wala po akong dalang calculator, na lang po, 200,000 times 500,000. No? Yun po ang kailangan gugulin ng gobyerno. At sa totoo lang po, mahirap pong tugunan yon kung iniwan sa'yo, wala man 10% ng budget. No? So, yan po, nandito po si Vice President, siya po ang chair ng HUDSI. Yung HUDSI po at iba pa mga housing agencies ang gagawa ng programa at ginagawa na po sa kasalukuyan. May mapapag-usapan na ho yata namin by next week. Kung paano nga ba natin tutugunan itong problema ng informal settlers. Yung pangunahin po doon, may batas na ipinasa nung araw, ang pangalan po yung UDHA or Lina Law, at medyo kulang sa pagpapatupad. Napalaki po yung problema. Dati, 100,000. Ngayon di ba, 500,000 na ang problema. So, siguro yung tulong na diretsuhan mula sa inyo, pwede nyo kami tulungan na hikayatin yung iba na, sabi nga nyo, nasa isang village na kayo ng Gawad Kalinga, na pwede naman talaga umasenso yung buhay nila. Makipagtulungan lang po sa gobyerno at sa private na sector. Kayo po yung magiging halimbawa. Baka pwede nyo kami tulungan sa ganung paraan. Dahil nga yung iba, sa totoo lang ho, para maski anong usapan na mangyari, hindi ho maayos kausap. Baka pwede nyo kami tulungan para magkaroon ng unawaan. Meron naman din po kaming tanong mula naman po dito sa side namin. Kaya ito po, susunod pong magtatanong. Magandang umaga po, mahal na Pangulo at saka sa lahat po nandito. Ako po ay si Dr. Raul Ichipari, ang kasalukuyang President ng Association of Municipal Health Officers ng Pilipinas at Municipal Health Officer ng Iban Zambales. Alam niyo po, mahal na Pangulo, kami po ang mga doktor na naninilbihan bawat bayan-bayan sa buong Pilipinas. 80% ng kapwa nating Pilipino ay umaasa po sa serbisyo ng pampublikong pagamutan at saka health centers. Para sa mas mahusay na serbisyong pangkalusugan, mahal na Pangulo, ito po ang aking tanong. Ano po ang iyong matutugunan mo ba ang problema ng kakulangan sa mga health facilities tulad ng barangay health station, mga satellite clinics, rural health centers at sa mga hospitals? Kakulangan sa kagamitan, kakulangan sa mga medisina, at kakulangan ng mga health manpower, lalong-lalo na sa mga liblib na po dito sa ating bansa. Maraming salamat po. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Dok, nabanggit ko naman kanina sa budget ng Department of Health, no, in-increase. No, pinilit po natin yung liitan, yung increase ng national budget para lang hindi tumaas yung deficit natin. Pag tumaas po yung deficit, may mga rating agency na nagbibigay ng tinatawag lang concerns. Pag dumating yung concerns na nangamba sila, bababaan tayo ng ating credit rating, tataas yung mga kailangan natin utangin. Alam naman yung minana ko, puro deficit to. No? So, pag hindi ho natin minanage well yung ating fiscal position, talagang lalo tayo mapapahirapan, lalong kakapusin yung pwedeng gawin ng gobyerno. Pero, meron mga importanteng sektor na dapat talagang dagdagan ang kakayahan. Isa na po dyan ang ating health sector. So, substantial po yung in-increase. Saan pupunta? Yung nga sa tinatanong nyo, yung kulang na facilities, kulang na equipment, tapos meron din yung training, no? Na, kunyari for instance, sa mga midwife. Ako po yung naalarma na sa Pilipinas raw po, meron tayong 40% ng ating mamamayan ang never nakakakita o nakikipag-ugnayan sa mga health professionals. Yung ay nabanggit yung mga nasa liblib na lugar rin. Yung infant at saka child
infant at saka mother mortality rates natin, hindi naman talaga hindi maganda. At yan ang tinatarget natin mapalitan. Yung inoculation na lang ho. Nandiyan rin yung isa sa primary programs nitong budget. Marami hong diseases, 5 yata, masalam niyo sa akin yung doktor, na pwedeng ma-prevent kung nabibigyan ng bakuna. Pati yung bakuna, hindi nga ma-apply. So yung midwives, dadagdagan natin yung kakayahan. Yung nurses na i-deploy, dagdagan din natin ang kakayahan. Papasok na rin tayo sa technology kung maaari. Yung bang remote na diagnosis using the internet, for instance, papasukan natin yan. Meron yung mga doktor na nasa Amerika na, isa na po dyan, si Martin Bautista, no? Kasama natin ng kampanya, handa po magsiuwian, either magturo o mismo maggamot doon sa kanilang po mga bakasyon, lalo na itong mga nasa abroad na. So, dulo po niyan, lahat itong minana nating statistika, dapat po talaga mapakitang paganda ng paganda. Pinibilin ko nga ako kay Secretary at sa ibang miyembro ng kabinete, kada success, sa English po, success has many fathers. No? Failure is an orphan. So kung gusto po nilang tuloy-tuloy doon sa kanilang mga advocacy, mapalaki na mapalaking kakayan nila, kailangan po sa lahat ng tinatahak natin, kailangan successful na successful. Maraming salamat po, mahal na po. Salamat, Doc. At ngayon naman, mga kapatid, nilalabas nyo na yung mga paypay nyo. Painitin pa natin lalo ito. Balikan po natin yung Saudi Arabia. Ayan. Okay. Magandang umaga, Mr. President. Ako si Dr. Carlito Astillero, naging OFW for about 32 years. 28 years dito sa Saudi Arabia, 2 years sa Libya, at 2 years sa Iran. Dito sa labas ng bansa, Mr. President, maraming mga Filipinos na nakakulong. Karamihan sa kanila, mga minor offenses lang, at yung iba nga nila walang kasalanan. Pero nagtagal sila sa kulungan ng matagal na panahon. Sometimes, up to 5 years. Ang reason dito ay because we cannot hire a Saudi lawyer dahil wala tayong pera. Marami pa rin dito na mga stranded workers na scheduled for departure pero hindi makauwi. Dahil wala din tira pambili ng ticket. Ang tanong ko ngayon, Mr. President, bakit binabaan yung budget sa Department of Foreign Affairs related to the will of OFWs? Kung itutuloy yan, Mr. President, hindi lang matagal sa kulungan yung mga Pilipino dito, siguro mamamatay na doon sa kulungan. Sana naman may magawa tayong paraan na instead of lowering the budget for OFWs, dagdagan natin para matulungan ninyo kami dito sa labas. Maraming salamat, Mr. President. And before I go, I would like to congratulate you for the 1 successful years in your office. Maraming salamat.